Isang ina na may 2 anak, kamakailan lamang na nabiyuda, ay napansin ang isang mayamang tao na nagtatapon ng isang marangyang alpombra sa lokal na tapunan ng basura. Walang pag-aatubili, sinamantala niya ang pagkakataon, kinuha at inilatag ang alpombra, ngunit napaigtad siya nang matuklasan niya ang laman nito. Habang lumalamon ang takip silim sa tapunan, si Ana Perez ay naghahanap ng kahit anong makakain para sa kanyang mga anak. Malapit doon, ang kanyang mga anak na sina Carmelita at Rolando ay naglalaro. Hindi alintana ang lumalaking desperasyon ng kanilang ina na magbigay kahit sa munting pagkain. Si Ana, na ang mga katangian ay sumasalamin sa determinasyon at lakas, ay mabigat na dala-dala ang mga pasanin ng buhay. Sa edad na 39 at nabiyuda, nahaharap siya sa walang katapusang serye ng mga pagsubok. "Mami, gutom na ako," mahinang daing ni Carmelita, ang kanyang bunso, habang hinihila ang saya ni Ana. Ngumiti si Ana ng may kalungkutan, tiniyak niya na makakahanap sila ng pagkain, bagaman nagdududa ang kanyang puso sa kanyang sariling mga salita. Habang nagkakalkal sa isang malayong tambak ng basura, nasagi ng kamay ni Ana ang isang bagay na hindi inaasahang malambot. Hinila niya ito at natuklasan ang isang marangyang alpombra na labis na nakakabigla sa lugar na iyon. Tumaas ang kanyang pulso sa iniisip na posibleng halaga nito, ngunit ang tunay na pagkabigla ay dumating nang makita niya ang isang makapal na sobre na puno ng pera na nakatago sa mga sapin ng alpombra. "Ang daming pera dito," bulong niya sa sarili, palihim na tumitingin sa paligid. Ang desisyon sa susunod na gagawin ay mabigat na nakapatong sa kanya. "Ma'am, anong nangyari?" tanong ni Rolando. Napansin ang nag-aalalang tingin ng kanyang ina. Mabilis na itinago ni Ana ang sobre. "Wala anak, isang lumang alpombra lang ito." Pinakalma niya ito, pinapanatili ang kalmadong anyo. "Dalhin natin ito sa bahay. Maaaring magamit natin ito." Habang naghahanda ng umalis, napansin ni Ana na may isang taong nagmamasid sa kanila mula sa mga anino. Ang humihinang liwanag ay nagtatago sa figura, nagdaragdag ng misteryo at pagmamadali. "Ma'am, sino yung taong nakatingin sa atin?" tanong ni Carmelita, ang kanyang boses may halong pag-aalala. Hinigpitan ni Ana ang hawak sa kamay ng kanyang anak. "Hindi ako sigurado, mahal. Pero uuwi na tayo ngayon," sagot niya, binilisan ng lakad kasama ang mga bata. "Dapat sabihin natin sa iba ang natagpuan natin," suhestyon ni Rolando. Tinitingnan ang marangyang alpombra na hawak ng kanyang ina at sinusubukang sukatin ang kanyang iniisip. "Pag-uusapan natin yan sa bahay," tugon ni Ana, naguguluhan ang isip sa posibleng kahihinatnan ng kanilang natagpuan. "Sa ngayon, itago muna natin ito sa atin lang." Mabilis silang umalis, ang kanilang mga yapak ay humalo sa mahinang bulong ng papalapit na gabi. Ang aninong figura na kanina'y nagmamasid sa kanila ay nanatiling walang galaw. At nang lumingon muli si Ana, napansin niyang ito'y nawala na. Ang misteryosong pagkawala nito ay nagdagdag ng diin sa kanyang pag-aalala. Subalit ang pangangailangang protektahan ang kanyang mga anak at tugunan ang kanilang pinansyal na suliranin ay nag-udyok sa kanya na magpatuloy. Pagdating sa bahay, ikinandado ni Ana ang marupok na pintuan sa likuran niya. Ang kanyang pagkabalisa ay lumalim sa loob ng kanilang payak na tahanan. Ang bahay na may mga lumang kahoy na panel at tumutulong bubong ay lalo pang naramdaman ang kahinaan ng gabing iyon. Sina Carmelita at Rolando ay nakatingin sa kanilang ina. Ang kanilang mga mata ay sumasalamin sa gutom na kanilang naranasan kanina. Bago pag-isipan ang susunod na hakbang, nagtipon si Ana ng isang payak na hapunan gamit ang ilang nakuhang gulay na pampagaan ng gutom ng kanyang mga anak. Kahit kumakain, ang bigat ng natuklasan ay nanatili, hindi nakabawas sa kanyang pag-aalala.
Dahil wala siyang telepono, nagpasya si Ana na humingi ng tulong ng personal. Ma'am, magiging maayos ba ang lahat? Mahinang tanong ni Carmelita. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan habang kumakain. Nagbigay si Ana ng isang nakaaaliw na ngiti. Itinatago ang kanyang panloob na pagkabalisa sa pamamagitan ng katiyakan. Oo, mahal. Kailangan lang natin maging maingat, sagot niya. Ang kanyang boses ay may tagong pag-aalala. Matatag, binalot niya ang sobre sa isang lumang piraso ng tela. Sinabihan ng kanyang mga anak na babalik siya agad. Sa paglalakad sa mga madilim na kalye ng kapitbahayan, tinungo ni Ana ang lokal na himpilan ng pulis, isang lugar kung saan tiwala siyang makakahanap ng pamilyar na tulong. Doon, nakatagpo niya si Officer Manuel Navarro, isang matagal ng kaalyado ng komunidad na nagpapatrolya tulad ng dati. Manuel, kailangan ko ng tulong. Pagtatapat ni Ana, lumapit siya sa kanya, dala ang nakatagong sobre. Natagpuan ko ito ngayon at natatakot ako baka magdulot ito ng gulo. Seryosong tiningnan ni Manuel ang nakatagong pakete. Tingnan natin kung ano meron ka, mungkahin niya. Inakay siya papasok sa himpilan para sa pribasiya. Ikinuwento ni Ana ang mga pangyayari ng araw habang sinisiyasat ni Manuel ang pera. Matalino ang iyong desisyon na dalhin ito rito, Ana. Maaaring ang halaga ng perang ito ay konektado sa iligal na gawain. Ire-record ko ito at magsisimula ng pag-iimbestiga sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga serial number, tiyak ni Manuel. Sinimulang idokumento ang natagpuan at inako ang pag-aalaga sa pera. Bagaman gumaan ang kanyang pakiramdam, nanatili pa rin ang pagkabalisa ni Ana habang ipinangako ni Manuel ang diskresyon hanggang sa may matuklasan pa silang ibang detalye. Pagbalik niya sa bahay, mabilis ang tibok ng puso ni Ana dahil sa patuloy na pag-aalinlangan sa kanyang desisyon. Habang papalapit siya sa kanilang payak na beranda, isang maliit, kakaibang sobre ang pumukaw sa kanyang pansin sa nalumang mesa. Nakuryos, kinuha ito ni Ana at binuklat ang sulat sa loob. Huwag kang makialam kung saan hindi ka dapat. Kalimutan mo na ang pera. Nanlamig ang dugo ni Ana habang hawak ang nakakabahalang sulat. Pagkatapos ng mabilis na sulyap sa labas na walang nakamasid, isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang kanyang isipan ay puno ng pag-aalala sa bigat ng kanyang sitwasyon. Ang pagyakap sa kanyang mga anak ang tanging nagawa niya sa sandaling iyon, isang tahimik na pangako ng proteksyon sa gitna ng tumitinding panganib. Habang lumilipas ang mga araw, ang mga bulong-bulungan ay sumusunod sa kanyang bawat galaw, nagpapalakas ng isang sumisibol na pakiramdam ng pag-iisa. Malamang na kumalat ang mga tsismis sa komunidad matapos nilang makita ang kanyang pagbisita sa himpilan ng pulis. Bakit parang kakaiba ang lahat, ma'am? Tanong ni Rolando isang umaga, sumisilip sa bintana ng kusina. Si Ana habang naghahanda ng simpleng almusal mula sa pagbebenta ng mga na-recover na gamit ay nag-iisip ng kanyang isasagot. Minsan, ang mga tao ay kumikilos dahil sa takot o pagkalito kapag hindi nila alam ang nangyayari, mahal. Alam nilang may nangyayari pero hindi nila ito naiintindihan, paliwanag niya ng mahinahon. Si Carmelita na sumisipsip sa bawat salita ay tinitigan ng kanyang ina ng may pag-aalala. Sa tingin ba nila ay may mali tayong ginawa? Hindi, mahal, wala tayong ginawang mali, pinatunayan ni Ana. Hinahaplos ang kanyang buhok bagaman ang kanyang sariling nerbiyos ay kumikislot na hindi nakikita. Sa buong araw, hindi maalis ni Ana ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Isang misteryosong itim na kotse ang dahan-dahang dumadaan sa kanilang bahay sa daang lupa ng ilang beses. Lumalala ang kanyang takot sa bawat pagdaan. Nang ito'y huminto sa harap ng kanilang bahay sa ikatlong pagkakataon, tuluyan nang naghari ang takot.
Nang gabing iyon, habang natutulog ang kanyang mga anak, nakaupo si Ana sa kusina, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang katahimikan ay nagpalakas sa kanyang magulong isip. Malapit sa hating gabi, ang ugong ng makina ay tumagos sa katahimikan. Sumilip si Ana sa butas ng sirang kurtina, nakita niya ang nakakatakot na itim na kotse na nakaparada sa kabilang kalye. Isang nakakapote na figura ang lumabas at naglakad patungo sa kanyang bahay. Nagdulot ito ng matinding kaba sa kanyang puso. Ito ay hindi aksidente, bulong niya sa sarili, isang halo ng takot at paglaban ang gumising sa kanya. Nagmadali siya sa kwarto ng kanyang mga anak, ginising sila ng tahimik. Kailangan nating lumipat sa likod ng bahay, mahinahong utos niya. Tinutulungan sila patungo sa isang nakatagong lugar sa gitna ng mga lumang gamit at kahon. "Ma'am, anong nangyayari?" Nanginginig ang boses ni Rolando sa dilim. "Manahimik," utos niya, matatag ang tono kahit bilis ng tibok ng kanyang puso. Nagkumpulan sila sa dilim, tila walang katapusang oras, habang masusing nakikinig si Ana sa anumang senyales ng pagsalakay. Pagkatapos ng isang nakakapagod na paghihintay, muling umandar ang tunog ng makina ng kotse. Ang sasakyan ay umurong papalayo sa gabi. Humugot si Ana ng isang panandaliang buntong hininga ng ginhawa. Napagtanto niyang ang mga pangyayari ng gabing iyon ay marahil isang babala lamang, hindi ang katapusan ng kanyang pagsubok. Tumugon si Manuel na may malalim na pag-aalala sa kanyang boses. "Hindi pa namin tiyak, pero malamang ay gusto niyang mabawi ang pera. Mahalagang mag-ingat ka, Ana. Maaari kang nasa panganib." Napalunok si Ana, ang kanyang isipan ay puno ng takot at pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. "Ano ang dapat kong gawin?" tanong niya, halos pabulong. "Iminumungkahi kong magtago muna kayo. Maaari kaming mag-ayos ng pansamantalang tirahan sa isang ligtas na lugar hanggang sa maresolba namin ito," sagot ni Manuel. "Magiging mahirap ito, pero mas mainam na panatilihing ligtas kayo at ang iyong mga anak." Tumango si Ana, bagaman ang ideya ng pag-iwan sa kanilang tahanan ay nagdulot ng bigat sa kanyang puso. "Kailan kami dapat umalis?" tanong niya. Sinusubukan niyang panatilihing matatag ang kanyang boses para sa kapakanan ng kanyang mga anak na nakikinig sa kanilang pag-uusap. "Agad-agad," sagot ni Manuel. "May sasakyan na naghihintay sa labas. Ipak ang mahahalagang gamit ninyo at tutulungan kita sa iba pang kailangan." Habang nag-iimpake, sinikap ni Ana na panatilihing kalmado. Sinasabi sa kanyang mga anak na ito ay pansamantalang pagbabago lamang para sa kanilang kaligtasan. Bagamat hindi niya tiyak kung ano ang hinaharap, alam niyang kailangan niyang manatiling matatag para sa kanyang pamilya. Sa sandaling handa na ang kanilang mga gamit, tinulungan sila ni Manuel na lumipat sa sasakyan. Sa kanilang pag-alis, lumingon si Ana sa likod, tinitingnan ang kanilang munting bahay na maaaring sa huling pagkakataon. Sa kanilang pagdating sa ligtas na bahay, nagsettle in sila habang patuloy na pinoproseso ni Ana ang bigat ng mga pangyayari. Kahit na nasa ligtas na sila, ang kanyang isipan ay nag-aalala pa rin sa kung ano ang susunod na mangyayari at kung paano niya mapoprotektahan ang kanyang mga anak mula sa patuloy na banta ni Roberto Flores at sa kanyang impluensya. Sa mga oras na iyon, ng kawalan ng katiyakan, higit pa sa dati, nadama ni Ana ang bigat ng responsibilidad bilang isang ina. Ngunit kahit paano, nakahanap siya ng lakas sa kanyang determinasyon na ipaglaban at protektahan ang kanyang pamilya laban sa anumang panganib na maaaring kaharapin nila. Nang makaalis si Roberto, nag-iwan ito ng mabigat na atmosfera sa hangin. Nanginginig sa takot ngunit determinado, isinara ni Ana ang pinto at nagbalik sa loob ng bahay. Tinitimbang ang kanyang mga pagpipilian. Naiwan siyang mag-isip ng malalim sa kung ano ang kanyang susunod na hakbang.
Ang pagbabanta ni Roberto ay malinaw. Maaaring malagay sa panganib hindi lamang ang kanyang sariling kaligtasan, kundi pati na rin ang kapakanan ng kanyang komunidad kung ipagpapatuloy niya ang pakikipagtulungan sa mga autoridad. Sa kabilang banda, ang pagwawalang bahala sa mga krimen ni Roberto ay maaaring magbigay daan sa patuloy na pag-abuso at pagmamanipula niya sa iba. Nalaman ni Ana na ang pagtahimik ay magiging pagpayag sa kanyang masamang gawain, isang bagay na hindi niya kayang tiisin ng tahimik. Nagpasya si Ana na kumilos. Sinamantala niya ang kanyang pagkakakilanlan sa pulisya at nagpasya siyang makipag-ugnayan muli kay Manuel. Tumawag siya gamit ang telepono sa ligtas na bahay, nagpaabot ng kanyang mga agam-agam at humiling ng karagdagang proteksyon. Manuel, hindi ko maaaring hayaan na patuloy na mamayani ang takot at katiwalian, sabi niya matapos ikwento ang pagbisita ni Roberto. Kailangan natin itong harapin, hindi lang para sa akin, kundi para sa buong komunidad. Naintindihan ni Manuel ang kahalagahan ng sitwasyon at agad niyang pinagana ang mga kinakailangang hakbang upang palakasin ang seguridad sa paligid ni Ana at ng kanyang mga anak. Nangako rin siyang palalakasin ang pagsisiyasat kay Roberto at sa kanyang mga koneksyon. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang pagtatago ni Ana at ng kanyang mga anak habang umuusad ang investigasyon. Bagaman puno ng kaba at pag-aalala, nagkaroon din siya ng pag-asa na ang paglaban niya para sa katarungan ay magbubunga ng mas ligtas na kinabukasan para sa kanyang pamilya at komunidad. Habang lumilipas ang mga araw, nadama ni Ana ang bigat ng kanyang desisyon, ngunit patuloy na pinanghawakan ang kanyang paninindigan na protektahan ang kanyang mga anak at tumindig laban sa mga nais pagsamantalahan ng kapwa. Sa tulong ni Manuel at ng mga autoridad, unti-unti niyang nabuo ang lakas ng loob na kinakailangan upang harapin ang mga hamon na naghihintay. Roberto ay kumumpas sa kanyang mga bodyguard na sumunod sa kanya habang siya ay papunta sa kanyang sasakyan. Pagkaalis niya, naramdaman ni Ana na hindi pa tapos ang problema. Aayusin ko ito, sabi niya, ngunit ang kanyang mga salita ay mas nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan kaysa sa katiyakan. Nang isinara niya ang pinto, napagtanto niya na mas malaki ang hamon na kahaharapin niya kaysa sa inaasahan niya. Sa mga sumunod na araw pagkatapos umalis ni Roberto Flores, pakiramdam ni Ana ay lalo siyang pinagmamasdan. Parang nasa ilalim siya ng walang tigil na spotlight. Ang mga titig ng kanyang mga kapitbahay ay lalong tumindi, ang kanilang mga bulungan ay naging mas madalas, at ang hangin sa paligid ng kanyang tahanan ay unti-unting naging mas nakakasakal. Sa kabila nito, pinilit ni Ana na panatilihin ang normalidad para sa kanyang mga anak na sina Carmelita at Rolando, bagamat patuloy na bumabagabag sa kanya ang banta ng paghihiganti. "Mami, bakit parang kakaiba ang mga tao ngayon?" tanong ni Rolando nang sila ay bumalik mula sa maikling pagpunta sa palengke. Mahigpit na hinawakan ni Ana ang kanyang kamay, binigyan siya ng nakakaaliw na pisil. "Ayos lang tayo, kailangan lang nating manatiling matatag," tugon niya na may pilit ng ngiti na hindi maikubli ang kanyang pag-aalala. Isang hapon, pagdating nila sa kanilang bahay, may nakita si Ana na nakakabahalang tanawin sa kanilang pintuan. Isang mensahe na nakasulat sa pulang tinta na nagsasabing, "Tumigil ka sa pagsasalita o magbayad ka." Biglang naramdaman ni Ana ang takot habang sinisiyasat niya ang walang taong kalye para sa anumang palatandaan kung sino ang maaaring nag-iwan ng ganitong banta. "Ano ang ibig sabihin nito?" tanong ni Carmelita na may takot sa kanyang boses. "Wala ito, mahal. Taktika lang ito para takutin tayo." Pagpapalubag loob ni Ana, kunwaring kalmado habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso sa takot. Dali-dali niyang pinapasok ang kanyang mga anak at isinara ang pinto.
Nanginginig, kinuha niya ang kanyang purse at dali-daling pumunta sa malapit na pampublikong telepono. Tinawagan niya si Manuel gamit ang nanginginig na kamay. Ang kanyang boses ay mahinang bulong. "Manuel, si Ana ito. May nakakatakot na mensahe sa aking pinto. Natatakot ako." "Agad akong pupunta dyan," paniniguro ni Manuel. "Manatili kayo sa loob at ilock ang lahat." Habang hinihintay ang pagdating ni Manuel, pinagsama-sama ni Ana ang kanyang mga anak sa sala. Sinubukang aliwin sila sa mga laro para mailayo ang kanilang atensyon, bagamat ang kanyang sariling focus ay nabasag sa bawat kaunting ingay at aninong gumagalaw sa labas. Tumataas ang kanyang pagkabalisa sa bawat lumilipas na sandali. Mabilis na dumating si Manuel, ang kanyang mga matitinding katok sa pintuan ay umaalingaw-ngaw sa mabilis na tibok ng puso ni Ana. Dali-dali niyang binuksan ang pinto at halatang nakahinga siya nang maluwag nang makita siya. "Ipakita mo sa akin ang mensahe," hiling ni Manuel na mabilis na lumampas sa kanya para suriin ang nakakatakot na tala. Habang binabasa niya, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. "Tumitindi ang sitwasyon, Ana. Kailangan kong i-report ito at posibleng mag-ayos ng pulisya para mag-monitor sa lugar." Iminungkahi niya ng seryoso. "Magkakaiba ba talaga ito?" Halata ang pag-aalinlangan ni Ana sa kanyang tanong. "Gagawin natin ang lahat ng makakaya natin," tugon ni Manuel. Ang kanyang pagtiyak ay may halong pag-aalinlangan. Pagkaalis ni Manuel, umupo si Ana sa sofa. Pinagmamasdan sina Carmelita at Rolando na naglalaro, nahahati ang isip kung dapat ba niyang protektahan sila sa normalidad o ihayag ang malupit na realidad ng kanilang panganib. Kinabukasan, habang mahinang umuulan sa labas, nagulat si Ana sa ingay sa pintuan. Pagbukas niya, nakakita siya ng makapal na sobre na nakalagay sa lupa na nakapangalan lamang sa kanya. Habang tumitibok ang puso, sinuri niya ang paligid bago niya dinala ang sobre sa loob. Ang pagiging hindi kilala ng sulat kamay ay nagpapahiwatig ng nakakabahalang laman nito. "Nanay, may tao ba sa pintuan?" Sumunod ang usisang tingin ni Rolando mula sa sala. "Isang pagkakamali lang sa mga paghahatid sa palagay ko," tugot ni Ana. Itinatago ang kanyang pagkabalisa sa isang kalmadong asal habang umatras siya sa kusina para pribadong suriin ang laman ng sobre. Ang napilitang magsinungaling sa kanyang anak ay masakit na pangangailangan para sa kanyang proteksyon. Sa loob ng sobre ay mga tambak ng dokumento at mga larawan. Bawat pahinang binabaligtad ni Ana ay lalong nagpapaputi sa kanyang muka. Inilalarawan ng mga papel na ito ang malawak na network ng katiwalian na hindi lang nakaugnay kay Roberto Flores, kundi sa ilan sa mga prominenteng tao sa lungsod. May detalyadong mga tala ng mga transaksyong pinansyal, mga kontratang sobra ang presyo at mga komunikasyon na nagbubunyag ng web ng ilegal na mga aktibidad. Ito ay para makatulong sa akin na ilantad sila, bulong ni Ana sa sarili, ramdam ang bigat ng ebidensya na hawak niya. Ginugol niya ang umaga sa maingat na pagsusuri sa bawat dokumento, unti-unting binubuo ang malawak na implikasyon. Ang saklaw ng katiwalian ay lumampas pa sa kanyang unang naintindihan na umaabot kahit sa mga mataas na antas ng lokal na autoridad. Pagdating ng hapon, habang naglalaro ang kanyang mga anak sa labas, nakaupo si Ana nang may pagmumuni-muni, pinag-iisipan ang kanyang susunod na hakbang. Ang pagbunyag sa katiwaliang ito ay maaaring magdulot ng matinding kapahamakan, ngunit ang pananahimik ay magpapatuloy lamang sa kawalang katarungan na makakaapekto sa maraming inosente. Biglang tumunog ang pampublikong telepono sa kabila ng kalye, marahas na pinutol ang katahimikan. Nang may alinlangang mga hakbang, lumapit si Ana dito at sinagot ang tawag, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ana Perez ang sumagot sa kabilang linya nang may baluktot na boses nang sagutin ni Ana ang telepono. "Opo,
Tugon ni Ana, ang tensyon ay bumabatak sa kanyang boses. Ako ito. Pag-iingat niya sa pagsagot. Hindi mo ako kilala pero alam ko ang natagpuan mo ngayon. Dapat mong maintindihan ang bigat ng impormasyong ito. Huwag kang magtiwala kaninuman, babala ng tumawag ng may pagmamadali. Bago pa man makahingi ng karagdagang paliwanag si Ana, naputol ang linya, iniwan siyang nakakapit sa telepono. Ang mga salita ay umuugong sa kanyang isipan. Labis siyang napuno ng pakiramdam ng pag-iisa at ng laki ng katiwali ang kanyang nalaman na ngayon ay tila napaka-personal at nakakabahala ang lapit. Hindi siya sigurado kung kanino magtitiwala. Sa bahay, nakakalat sa harap niya ang mga papel. Bawat dokumento ay nagpapakita ng mas malalim na bahagi ng malawakang katiwalian na tila lumalamon sa kanya. Ang silid ay nakakasakal sa bigat ng mga sikretong taglay nito. Nanay, gusto mo bang makipaglaro sa amin? Ang mahinahong boses ni Carmelita ay pumutol sa kanyang gulo. Maya-maya lang, anak, tugon ni Ana na nakapamahala ng isang mahinang ngiti. Inilagay niya ang mga dokumento sa isang drawer at lumabas para makasama ang kanyang mga anak. Habang pinagmamasdan sina Carmelita at Rolando na naglalaro, lalong lumalim ang panganib ng kanyang sitwasyon. Ang kanyang pangunahing alalahanin ay ang kanilang kaligtasan. Ngunit paano niya sila mapoprotektahan nang hindi inilalagay sa panganib? Nahirapan siya sa pagpapasya. Dadalhin ba ang ebidensya sa pulisya at posibleng mailagay sa panganib ang kanyang pamilya o mananahimik at magiging kasabwat? Nahirapan si Ana sa mga kahihinatnan ng bawat landas. Nanay, pupunta ako kina Javier para maglaro, sigaw ni Rolando. Ang boses niya ay umaabot mula sa pintuan. Sandali, Rolando, sasamahan kita. Ngunit tumakbo na siya palabas bago pa siya makasama. Napuno ng panik si Ana. Habang tinatawag ang pangalan niya, dali-daling tumakbo sa pintuan, ngunit walang bakas ni Rolando. Ang pag-aalala sa maaaring mangyari dahil sa kanyang paglaban kay Roberto Flores ay kumain sa kanya. Habang lumilipas ang mga oras na walang anumang senyales ni Rolando, naghalo ang langit sa mga kulay ng orange at lila sa paglubog ng araw. Nabalisa, sinimulan ni Ana kasama si Carmelita ang desperadong paghahanap, nagtatanong sa mga pamilya ng kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Nanay, nasaan si Rolando? Hindi ba siya mahuhuli sa hapunan? Nanginginig ang boses ni Carmelita sa pag-aalala. Nasa labas lang siyang naglalaro, mahal. Babalik din siya agad. Sinubukan ni Ana na paginhawahin ang kanyang anak, bagaman ipinahayag ng kanyang sariling boses ang kanyang takot. Sa loob, nararamdaman niya ang malamig na hawak ng pangamba, natatakot sa pinakamasama habang papalapit ang gabi. Dapat nasa labas lang siya, babalik din siya agad. Pinapanatag ni Ana ang kanyang sarili gaya ng pagpapakalma niya sa kanyang anak. Ngunit habang lumalalim ang gabi at hindi pa rin nakakabalik si Rolando, lumubha ang pagkabalisa ni Ana. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa pampublikong telepono, nanginginig ang mga daliri habang idinayal niya ang numero ni Manuel. Manuel, si Ana ito. Nawawala ang anak kong si Rolando. Nasa bahay lang siya ng kaibigan at ilang oras na ang nakalipas. Nanginginig ang kanyang boses sa takot. Magpapadala ako agad ng patrol, Ana. Hahanapin natin siya, tugon ni Manuel nang may kalmadong pagtitiyak. Matapos ibaba ang telepono, kumabog ang puso ni Ana sa kanyang dibdib. Pagkatakot ang kumokontrol sa kanyang mga iniisip. Direkta bang kahihinatnan ng kanyang laban kontra katiwalian ang pagkawala ni Rolando? Ang posibilidad na maaaring malagay sa panganib ang kanyang anak dahil sa kanyang paghahangad ng hustisya ay nagdulot sa kanya ng hindi matiis na pangamba. Habang tumatagal ang oras, bawat sandaling walang balita tungkol kay Rolando ay naging matinding paghihirap. Palakad-lakad si Ana sa sala,
Madalas ang tingin sa bintana, umaasang makita ang kanyang anak na papalapit sa bahay. Samantala si Carmelita na nakakaramdam ng malubhang kapaligiran ay tahimik na naglaro, madalas tumitingin sa kanyang balisang ina. Biglang tunog ng isang sasakyan ang nagdala kay Ana sa pintuan. Humihingal siya sa gulat nang makita ang kotse ni Roberto Flores. Habang nagiging matatag ang takot, sa determinasyon, inihanda niya ang sarili sa kung ano ang susunod na mangyayari. "Nasaan ang anak ko?" Hiling niya habang lumalapit si Roberto. "Ang anak mo, mahal, nagkakamali ka yata," pagtawa niya ng walang bahala. "Nandito ako para mag-alok ng kasunduan. Kung may nagawa kang masama kay Rolando." Hindi tinapos ni Ana ang kanyang banta. Matatag ang kanyang paninindigan sa harap ng kanyang panunuya. "May magagawa akong mangyari sa iyong anak. Kaya kailangan ko ang iyong kooperasyon," mahinahong sagot ni Roberto. "Babayaran kita ng malaki para manahimik ka tungkol sa iyong mga natuklasan. Ibigay mo ang ebidensya at mawawala ako sa iyong buhay. Magiging ligtas ang iyong pamilya." Alam ni Ana na walang laman ang kanyang mga pangako. Walang kasunduan kay Roberto ang tunay na magbibigay ng seguridad sa kanyang pamilya. "Mayroon kang hanggang bukas para magpasya," malamig na sabi ni Roberto, tumalikod para umalis. Ang kanyang pag-alis ay nag-iwan ng nakakapanlamig na katahimikan, lalo pang nagpataas sa takot ni Ana para kay Rolando. Bigla ang tunog ng mga sirena ng pulisya ang pumunit sa tensyonadong hangin. Dali-daling lumabas si Ana, nakadama ng malaking ginhawa sa kanyang lalamunan, at nakita si Manuel na bumababa mula sa kotse ng pulisya. Ang mukha ay halo ng ginhawa at pagmamadali. "Nahanap namin siya," agad na balita ni Manuel. "Ayos lang siya. Nasa park lang pala siya malapit dito kasama ang isang kaibigan at nawala ng oras." Ipinagpatuloy niya habang binubuksan ni Ana ang pinto sa higit pang ginhawang hindi niya inaasahan. "Salamat, Manuel! Salamat sa lahat!" hininga ni Ana. Ramdam ang kanyang ginhawa habang nakita niyang bumaba si Rolando mula sa kotse, nahihiya at nahihiya. Matapos ang isang emosyonal na muling pagkikita na puno ng luha at mahigpit na yakap, handa na sana si Ana na magpasalamat muli, ngunit pinigilan siya ng seryosong anyo ni Manuel. "Kailangan nating mag-usap, Ana, sa loob." Inilahad ni Ana ang pagbisita ni Roberto at ang kanyang nakakabahalang alok. Naging matigas ang mukha ni Manuel sa determinasyon. Ang paggawa ng kasunduan kay Roberto ay hindi magtitiyak ng anumang pangmatagalan. Bumibili lamang ito ng katahimikan, hindi ng kaligtasan, matatag niyang sinabi. Naharap sa isang malalim na pagpiling moral, naramdaman ni Ana ang bigat ng kanyang desisyon. "Hindi ko ito matatanggap. Hindi pagkatapos ng lahat ng nakita at nalaman ko. Ito ay magiging pagiging kasabwat, ngunit natatakot ako para sa buhay ng aking mga anak." Tumango si Manuel, nauunawaan ang kanyang pagkabalisa. "Akala ko sasabihin mo iyan. Babantayan ko si Rolando at aalertuhin ko ang mga opisyal na bantayan ng iyong pamilya. Gagawin namin ang lahat para mapanatili kang ligtas." Pangako niya, pinagtibay ang kanyang pangako na protektahan sila. Pagkatapos umalis ni Manuel, si Ana ay nahulog sa magkasalungat na agos ng ginhawa at takot. Nagawa niyang ihanda ang mga bata para matulog, pinanatili ang anyo ng normalidad, kahit na ang pagkabalisa ay mahigpit na nakakapit sa kanya. Nang maghanap siya ng sandaling pahinga, lumabas siya para magpahangin. Ngunit muling nanumbalik ang kanyang takot nang mapansin niya na bahagyang nakabukas ang pintuan sa harap. Naalam niyang kanyang nilock. Sa mesa sa porch, may nakalapag na sobre na naglalaman ng ilang larawan niya at ng kanyang mga anak na may kasamang mensahe sa pulang tinta. "Magaling ka sa iyong mga pinili." Nanginginig, napagtanto ni Ana na ang kanyang pagtutol ay lalo pang nagpalala sa mapanganib na sitwasyon.
na humantong sa kanya sa mas malalim na konfrontasyon kung saan hindi na siya maaaring umurong. Batid niyang ang bawat hakbang pasulong ay magpapalala ng panganib. Tumaas ang tensyon habang papalapit ang katapusan ng 24 oras na ultimatum ni Roberto at lalo pang nadagdagan ang pagkaalarma nang tumawag si Felipe, isang kasamahan ni Manuel. "Ana, kailangan mong pumunta sa ospital ngayon," anya sa telepono. Ang tono ay seryoso. Anong nangyari? Bumagsak ang puso ni Ana habang tinatanong ito, takot sa pinakamasama. Natagpuan si Manuel sa parke kaninang umaga, malubhang na sugatan. Hindi siya makapagsalita, ngunit pinilit niyang may sabihin ako sa iyo agad, sabi ni Felipe. Ang boses niya'y puno ng pag-aalala. Walang pag-aatubili, inayos ni Ana ang pangangalaga para sa kanyang mga anak at dali-daling nagtungo sa ospital. Ang mahaba at malamig na koridor papunta sa ICU ay tila walang katapusan sa kanya. Pagpasok sa kwarto ni Manuel, sinalubong siya ng nakakabahalang tanawin ng hindi gumagalaw na si Manuel, nakabalot sa mga makinaryang nagpapanatili ng buhay, isang malungkot na kaibahan sa kanyang karaniwang kasiglahan. Si Felipe na nakatayo sa tabi niya ay nagbahagi ng malungkot na detalye. Siya'y tinambangan, targeted ang atake, alam nila kung kailan siya mahihina. Bakit nila ito ginawa sa kanya? Nabitak ang boses ni Ana, bagaman nauunawaan niya ng husto ang dahilan. Sinusubukan kanilang takutin para tumahimik ka, Ana. Gusto nilang itigil mo, deklara ni Felipe, nakatitig sa kanyang mga mata na may determinasyon. Ang pagkaunawang ang atake kay Manuel ay hindi lamang marahas na akto laban sa kanya, kundi direktang banta rin sa kanyang determinasyon ay matinding tumama kay Ana. Nakaupo sa tabi ng kanyang kama, mahigpit na hawak ang malamig niyang kamay. Naramdaman niya ang pagtibay ng kanyang loob. Sa pagkakita sa kanyang matatag na kaalyado na lubhang nasaktan, nakakuha siya ng bagong lakas. "Hindi ko sila hahayaang manalo," bulong ni Ana, matatag ang boses sa kabila ng mga luha na marka sa kanyang mukha. Ang pahayag na ito ay hindi lamang pangako sa sarili, kundi isang sumpa para kay Manuel, para sa kanyang mga anak at para sa kanyang komunidad. Hindi siya papayag na takutin sa pagsuko. Sa gabi bago siya magpatotoo, naghanda si Ana ng simpleng pagkain para sa kanyang mga anak mula sa kaunting natira sa kanilang kusina. Itinago ang kanyang malalim na pagkabalisa sa ilalim ng kanyang kalmadong anyo. Matapos niyang ihiga si Carmelita at Rolando sa kama, naglaan siya ng sandali upang tumingin sa langit ng gabi, naghahanap ng katahimikan sa mga bituin sa itaas, naghahanda para sa mga darating na hamon. Malapit na sa hating gabi, ang biglaang pagtunog ng telepono ay sumira sa katahimikan. Bumilis ang tibok ng puso ni Ana nang sagutin niya ito. "Ana, si Manuel ito. Sa tingin ko may pumapasok sa aking taguan. May mga ingay sa labas, parang natagpuan nila ako. Siguraduhin mong ligtas ka. Baka sunod ka nilang puntahan." Isang lamig ang dumaloy kay Ana. "Tatawagan ko agad si Felipe. Paparating na ang tulong. Tiisin mo muna, Manuel." Pagkatapos ibaba ang tawag, walang tigil ang kabog ng puso ni Ana sa kanyang dibdib. Alam ang kritikal na oras na darating. Tinawagan niya si Felipe. Ang kanyang boses ay halo ng desperasyon at determinasyon. Determinadong protektahan ang katapangan na ipinakita ni Manuel sa pagpili na ilantad ang katotohanan. Sa mga oras matapos ang tawag, hindi mapakali si Ana na naglalakad-lakad, naghihintay ng anumang update. Sa madaling araw, habang unti-unting sumisilay ang liwanag sa kalangitan na nagpapahiwatig ng araw ng paglilitis, nagtungo siya sa korte sa ilalim ng mabibigat na tingin ng mga nasa paligid. Ang ilan ay may simpatya, ang iba ay kaaway, at may ilan na tahasang nagbabanta. Sinalubong siya ni Felipe sa entrada na may nakakaaliw na balita. Na-intervene ng pulisya sa tamang oras upang masiguro ang kaligtasan ni Manuel.
Bahagyang nakahinga ng maluwag si Ana, pinatatag ang sarili upang harapin ang korte kung saan ang taya ngayon ay napakalaki. Sa loob, si Manuel ay kitang-kitang pagod, ngunit nagpapakita ng matatag na determinasyon. Nagtagpo ang kanilang mga mata, nagpalitan ng tahimik na pangako ng suporta sa isa't isa. Sinimulan ang paglilitis ng tagausig na sinuri ang web ng korupsyon, suportado ng ebidensya at patutuo mula sa mga saksing matapang na nagbunyag kung paano manipulahin ni Roberto Flores at ng kanyang mga kasamahan ang mga kontrata at suhulan ang mga opisyal. Bilang pangunahing saksi, higit pa sa pagbubunyag ang salaysay ni Manuel, ito ay isang akto ng matapang na paglaban. Matalim na binantayan ni Ana ang reaksyon ng bawat dumalo. Si Roberto Flores, na mukhang maayos at kalmado ngunit may malamig na titig, ay nakaupo kasama ang kanyang mga abogado na masigasig na tinala ang bawat detalye ng mga pahayag ni Manuel. Nang tumayo si Ana upang magpatotoo, siya ay lumakad patungo sa witness stand ng may kumpiyansa, itinatago ang kanyang panloob na kaguluhan. Ang kanyang testimonya ay nagbunyag hindi lamang sa mga iligal na aktibidad ni Roberto, kundi pati na rin sa kanyang sariling mga kahinaan. Ipinahayag ang kanyang mga takot. Sa isang pahinga, habang nag-aayos si Ana pabalik sa kanyang upuan, isang lalaking kilalang malapit na kaibigan ni Roberto ay lihim na nag-abot sa kanya ng isang tala. Nanginginig ang kamay, binuksan niya ito sa ilalim ng mesa, binasa ang mabilisang isinulat na babala. Hindi dito nagtatapos ito. Mag-ingat ka. Isang kilabot ang tumakbo pababa sa kanyang gulugod. Mabilis niyang sinuri ang silid. Sa kabutihang palad, walang nakapansin sa lihim na palitan. Nang magpatuloy ang paglilitis, mabigat na dumapo sa kanyang isipan ang mapanganib na mensahe, hinati ang kanyang pokus. Habang nakikinig siya sa patuloy na mga tanong at sagot, isang bahagi ng kanya ang nanatiling mapagbantay, umaasa sa karagdagang mga banta. Mamaya, buong tapang niyang ipinakita ang tala sa buong korte. Naghalo ang mga bulong ng pagkagulat at pag-aalala sa hangin habang tinatanggap ng mga dumalo sa paglilitis ang bigat ng banta. Huminga ng malalim si Ana at nagsalita. Ang kanyang boses ay resonante at malinaw. Hindi lamang ito tungkol sa korupsyon, tungkol ito sa hustisya, sa sangkatauhan. Tumanggi akong manahimik dahil ang katahimikan ay pagkukonsinti. Narito ako upang lumaban, hindi lamang para sa aking sarili kundi para sa mga pinatahimik ng kriminal na ito. Nagtapos ang kanyang testimonya sa isang mabigat, respetadong katahimikan, tanging tinig lamang ng hukom ang pumutol habang tinatawag ang susunod na saksi. Umupo si Ana. Ang kanyang deklarasyon ay umaalingaw-ngaw sa ngayon ay malungkot na korte. Nang matapos ang mga pagdinig ng araw, lumabas si Ana sa courthouse at nakaharap sa isang galit na grupo ng mga taga-suporta ni Roberto na napilitang naroon. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kaaway at paghamak. Sandali siyang huminto, kumakabog ang puso habang mahinahong hinawakan ni Felipe ang kanyang balikat, bumulong. Hindi tayo nag-iisa dito. Sa paligid nila, ilang manonood na nahikayat ng kanyang tapang ay bumuo ng protektibong bilog sa paligid niya, inihatid siya sa gitna ng mapanghamong karamihan. Pagbalik sa bahay, pansamantalang napanatag si Ana sa tanawin ng kanyang mga anak, sina Carmelita at Rolando na masayang naglalaro. Ang kanilang tawa ay matinding kaibahan sa mga tensyonadong pangyayari ng araw. Sumama siya sa kanila sa sahig, pinahahalagahan ang normalidad ng sandali. Ngunit ang kanyang mga iniisip ay puno ng pagdududa tungkol sa mga posibleng kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Mamaya, habang inihiga niya ang mga ito sa kama, hinalikan ni Ana ang kanilang mga noo, bumulong ng mga pagtiyak na umaasa siyang totoo. Magandang gabi, mga mahal ko. Magiging maayos ang lahat.
bahagyang para pakalmahin sila at bahagyang para kumbinsihin ang kanyang sarili. Pagkatapos masigurong mahimbing na ang tulog ng kanyang mga anak, naupo si Ana ng mag-isa sa mesa ng kusina sa ilalim ng mahinang ilaw, nilamon ng sandaling kawalan ng pag-asa. Ang walang humpay na laban-laban sa korupsyon ay tila walang katapusan at sa isang sandaling pagkakataon, naisip niya kung mas madali ba ang sumuko. Sa malalim na pagmumuni-muni na ito, ang pagtunog ng pampublikong telepono sa labas ay pumutol sa katahimikan ng gabi, mapilit na parang tawag ng sirena. May pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang, dali-daling lumapit si Ana sa telepono. Ang kanyang isip ay nababalot ng takot na baka ito ay isang patibong ng grupo ni Roberto. Ana Perez, maingat niyang sinagot. Ang boses na lumabas ay mekanikal na binaluktot, halos hindi makilala dahil sa voice modulator. Oo, sino ito? Tanong ni Ana. Ang kanyang boses ay may halong pagkabalisa. Hindi ko maibunyag ang aking pagkakakilanlan, ngunit mayroon akong hawak na bagay na desperado mong kailangan. May huling piraso ng ebidensya na maaaring magpabago ng timbangan pabor sa iyo. Ebidensyang maaaring siguraduhin na hindi makakatakas sa hustisya sina Roberto Flores at ang kanyang mga kaalyado ngayong pagkakataon, inihayag ng tumatawag. Bumilis ang tibok ng puso ni Ana. Paano ako makakasiguro na hindi ito isang patibong? Giit niya, hindi ka maaaring makasiguro, pag-amin ng boses. Ngunit tandaan, ako ang nagbigay sa iyo ng mga dokumento tungkol kay Roberto noon. Alam mong kakampi ako sa iyong adhikain. Magkita tayo sa City Park sa madaling araw. Dumating ka ng mag-isa. Kung hinahanap mo ang katotohanan, naghihintay ito para sa iyo doon. Bigla ang naputol ang linya, iniwan si Ana na nakahawak sa receiver, ang isip ay nag-aalala sa mga posibilidad. Ito ang maaaring huling pagkakataon niya upang makuha ang masamang ebidensya na kinakailangan upang matiyak na mananaig ang hustisya. Ngunit nagdudulot din ito ng malaking panganib na maaaring ilagay sa alanganin ang lahat ng mahalaga sa kanya. Gumugol si Ana ng isang gabi na hindi mapakali sa pag-iisip ng kanyang mga pagpipilian. Habang pinipintahan ng liwanag ang langit sa madaling araw, nagpasya siyang kunin ang pagkakataon. Pinatatag ng paniniwala na ang kanyang mga aksyon ay lumalampas sa personal na kaligtasan, inihanda niya ang sarili para sa maaaring mahalagang pagtatagpo. Pagdating sa City Park na naliligiran ng umaga ng hamog, nag-navigate si Ana sa nakakakilabot na katahimikan. Ang kanyang mga pandama ay mas pinaigting sa anumang pahiwatig ng panganib. Ang hamog ay bumabalot sa bawat bangko at puno ng isang hangin ng misteryo. Sa wakas, nakita niya ang isang nag-iisang figura malapit sa lawa, nakabalot sa mabigat na coat. Lumapit siya ng may pag-iingat, handa sa posibilidad ng patibong, ngunit umaasa para sa isang tagumpay. Ang figura ay sa wakas ibinaba ang kanilang hood, inilantad ang isang babaeng ang mga mata, ay nagdadala ng bigat ng seryosong intensyon. Ana Perez, ang boses ng babae ay mahina. Ako nga, tugon ni Ana, matatag ang boses sa kabila ng kanyang kaba. Inabot ng babae ang isang makapal na sobre. Dati akong assistant ni Roberto Flores. Narito ang mga recording ng kanyang pag-amin sa lahat, mula sa panunuhol hanggang sa manipulasyon. Hindi ko na matiis ang guilt. Sana makatulong ito sa iyo. Mahigpit na hinawakan ni Ana ang sobre, nanginginig ang mga kamay. Bakit ka lumantad ngayon? Tanong niya. Nakita ko kung ano ang kaya niyang gawin, ang ginawa niya sa iyo at sa iba pa. Akala ko ang pagiging sa tabi niya ay nangangahulugan ng kaligtasan, ngunit nagdulot lamang ito ng pagsisisi sa akin. Ibinahagi ng babae at pagkatapos ay mabilis na umalis. Iniwan si Ana ng mag-isa kasama ang maaaring magbago ng larong ebidensya. Sa sumunod na araw sa korte, ang mga recording na nakuha ni Ana ay pinatugtog para marinig ng lahat. Sinubukan ni Roberto na ipagtanggol ang kanyang mga aksyon, ngunit hindi maikakaila ang ebidensya.
Sa gitna ng paglilitis, napilitan siyang kilalanin ang kanyang pagkakasala sa pamamagitan ng isang nakakagulat na pag-amin. Akala ko ay makokontrol ko ang lahat at lahat ng tao. Ang paghahangad ko sa kapangyarihan ay nagbulag sa akin sa hustisya at moralidad. Nagkamali ako, pag-amin niya, habang siya ay umiiyak habang nagsasalita. Matapos marinig ang lahat ng ebidensya, direkta siyang tinugunan ng hukom bago ihayag ang hatol. King Perez, ang iyong katapangan at pagtitiyaga ay hindi lamang nagbunyag ng malawak na web ng korupsyon, kundi pinigilan din ang karagdagang pinsala sa komunidad na ito. Nararapat kang kilalanin at bigyan ng kompensasyon para sa iyong mga bayanihing pagsisikap at ang mga hamong iyong hinarap. Idineklara ng hukom na isang malaking bahagi ng nakumpiskang ari-arian ni Roberto Flores ay igagawad kay Ana bilang restitusyon at pagkilala sa kanyang mahalagang papel sa kaso. Ang pinansyal na kompensasyon na ito ay nagbigay daan kay Ana upang matiyak ang magandang kinabukasan ng edukasyon para sa kanyang mga anak, sina Carmelita at Rolando, at upang makabili ng bagong bahay, simbolo ng bagong simula para sa pamilya. Sa mga sumunod na linggo, ang kwento ni Ana ay naging kilalang halimbawa ng katapangan at integridad sa kanyang komunidad. Siya ay itinanghal bilang isang bikon ng pag-asa, nag-udyok sa iba na tumindig laban sa kawalang katarungan. Isang araw, binago mo talaga ang ating lungsod, inay, puna ni Rolando isang gabi, habang sila ay nakatingin sa mga bituin mula sa kanilang bagong patsyo. Ngumiti si Ana, marahang hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Binago natin ito, mahal ko, tayong lahat na naglakas loob magsalita at patuloy nating pagagandahin ito. Ito ay isang tahimik na pagkaunawa na ang kanilang mga pakikibaka ay sulit at ang pakiramdam ng kapayapaan ang kanyang tunay na gantimpala. 5 taon matapos ang mahalagang paglilitis, pinagmasdan ni Ana ang kanyang mga anak sa maaraw na likod-bahay ng kanilang bagong tahanan. Si Carmelita, na ngayon ay isang masiglang teenager, ay abala sa kanyang pag-aaral sa ilalim ng malaking puno, nagnanais maging inhinyero dahil sa kanyang natatanging kakayahan sa agham. Si Rolando, papalapit sa pagiging ganap na adulto, ay nag-aalaga ng hardin, madalas may hawak na libro na nagpapakita ng kanyang lumalalim na pagmamahal sa panitikan. Ang mga oportunidad sa edukasyon na pinunduhan ng pinansyal na gantimpala ay lubos na nagbago ng kanilang buhay. Nakakuha si Ana ng matatag na trabaho at hindi na nagkukulang sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Sila ay umuunlad, nakabalot sa pagmamahal at pag-aalaga. Ang komunidad sa paligid nila ay nagbago rin. Kung saan dati ay namayani ang takot at korupsyon, ngayon ay umuunlad ang kultura ng kolaborasyon at hustisya. Si Ana ay naging mahalagang bahagi sa pagbabagong ito, hindi lamang bilang taong humarap kay Roberto Flores, kundi bilang patuloy na pinagmumulan ng inspirasyon at pakikipagtulungan sa loob ng kanyang komunidad upang matiyak na hindi nababalik ang madilim na panahon. Si Roberto Flores at ang kanyang mga kasamahan na ngayon ay nakakulong ay nagsilbing babala laban sa korupsyon. Ang nakapipinsalang mga recording na ibinigay ng kanyang dating assistant ay hindi lamang nagpabagsak sa kanyang mga iligal na gawain, kundi nagsilbi rin bilang hadlang sa iba na nag-iisip gumawa ng katulad na mga maling gawa. Si Manuel, na nakabawi mula sa kanyang pinagdaanan, ay itinalagang pinuno ng lokal na pulisya na nagtaguyod ng mga reforma at transparency sa loob ng departamento. Sila ni Ana ay nanatiling malapit na magkaibigan na pinagbuklod ng kanilang mga pinagsamang karanasan at tagumpay. Ang madalas niyang pagbisita sa bahay ni Ana ay patunay sa kanilang matibay na pagkakaibigan at ang hindi masisirang ugnayan na kanilang nabuo sa kanilang hamong paglalakbay. Sa isang tahimik na hapon,
Habang bumisita si Manuel, nagtimpla si Ana ng tsaa at nagbulay-bulay sa mga ripple effects ng kanilang kwento. Ito ay na-adapt bilang isang lokal na dokumentaryo na ngayon ay ginagamit bilang isang teaching tool sa mga paaralan tungkol sa halaga ng integridad at katapangan. Kakaiba isipin na ang ating mga karanasan ay ngayon case study na. Ang ginawa ko lang ay ibalik ang perang natagpuan ko at iulat ang katotohanan. Tungkulin ko lang ang ginampanan ko, pagmumuni-muni ni Ana ng malakas. Ngunit iyan mismo ang dahilan kung bakit ito mahalaga, tutol ni Manuel ng mainit. Nagsisilbi itong paalala na anuman ang hamon, palaging sulit na tumindig para sa tama. Kailangan nating manatiling tapat anuman ang mga hadlang. Ang kanyang mga salita ay tumimo ng malalim, ngunit ang kanyang presensya ay nagdala rin ng tawa at masiglang espiritu na pinahahalagahan ni Ana. Sila ay komportabling nag-usap sa hardin. Ang araw ay lumubog sa ilalim ng mga puno, habang binabalikan nila ang nakaraang mga pagsubok at nagbabahagi ng mga aspirasyon para sa isang mas maasahang kinabukasan. Binago mo ang ating lungsod, Ana. Binago mo ang ating mga buhay. Pagkilala ni Manuel, itinaas ang kanyang baso bilang toast. Ngumiti si Ana, sulyap sa kanyang mga anak na sumali sa kanila. Lahat tayo ay nagbago at patuloy tayong magbabago para sa mas mabuti, kanyang sinang-ayunan. Habang bumababa ang takip silim sa isang lungsod na dating nababalot ng korupsyon, ngunit ngayon ay kumikinang sa mga prospect ng hustisya at pagbabago, niyakap ni Ana ang isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Hindi lamang ang tagumpay mismo ang nagpapagaan sa kanya, kundi ang kamalayan na ang kanyang pakikibaka ay hihikayat sa iba. Ipinakita niya na kahit sa pinakamadilim na panahon, maaaring tumindig ang mga individual at ipahayag ang kanilang mga katotohanan, anuman ang lakas ng kanilang mga kalaban. Sa realisasyong ito, natagpuan ni Ana hindi lamang ginhawa kundi isang layunin na huhubog sa kanyang mga susunod na gawain. Kung nakita mong nakapagbigay inspirasyon ng kwentong ito, isaalang-alang ang pagpindot sa like button at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ang nagtutulak sa amin na magpatuloy sa pagbabahagi ng mga nakakaantig na kwento halos araw-araw. Huwag palampasin ang susunod na kamanghamanghang kwento na malapit nang ipalabas sa inyong screen. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong presensya dito, kasama kami. Huwag mag-atubiling galugarin ang mga link na ngayon ay lumalabas sa iyong screen. Naghanda kami ng espesyal na seleksyon para sa iyo. Puno ng makabuluhang mga kwento at siguradong libangan. Kita-kits doon. Isang ina na may 2 anak, kamakailan lamang na nabiyuda, ay napansin